So bagong lahat, luma muna. Ng 2024 season nang matrade si Holiday sa Boston, siya ang kinonsider na missing piece ng team. Dahil ang Celtics ilang taon nang naiipit sa conference finals at isang beses nakapasok sa finals. Nung dumating si Holiday kasama si Derek White, dun sila nanalo ng championship. Kasama din si Porzingis. Ng 2021 season, unang taon din ni Holiday sa Bucks, sila din na nakakuha ng championship nun. Ilang beses din nag-i-struggle ang Bucks na makapasok nun sa finals. Sa 2025 season naman, tinrade ng OKC si Josh Giddey para kay Alex Caruso na prior sa trade ni Caruso nung deadline pa lang nung 2024 season, siya ang gustong kunin ng ibang mga teams. Siya kasi nakikitang missing piece nila. Pagkadating niya sa Thunder, nag-champion agad sila katulad na nangyari kay Holiday. Ito naman yung mga teams na nangangailangan pa ng missing piece player para makapag-contend sa playoffs next season. Parang nangyari noong 2019 until 2025 season, Kawhi, KCP, Holiday, GP at Wiggins, KCP at Bruce Brown, Holiday at Derek White at si Caruso. So base to sa mga stats ng team last season. Ang unang team talaga doon na may missing piece, Golden State, dahil wala pa silang nakukuha or nasasign na player. Kulang ang lineup nila. Hindi lang missing piece ang kulang, kundi missing player. Pati ata GM nila nawawala din. Ang Minnesota, ang key losses nila this season si Nickeil Alexander-Walker, ang isa sa mga defensive player nila last season, at nagpahirap din kay Jamal Murray dati kasama si McDaniels. Merong pamalit ang Minnesota na young player para dito kay Alexander Walker. Si Conley naman meron ng edad pero may young player din ang Minnesota na posibleng pumalit sa point guard position. Saka okay pa rin naman ang galawan niya, defense nga lang nagkakaproblema. Ang isang reason naman sa pagkakatrade dati ni Towns, bukod sa tax ng Minnesota, defensive problem kapag nasa ilalim siya. Nagagawan kasi ng paraan yon dahil kay Rudy Gobert bilang rim protector. Ang hindi pa nakukuha ng Minnesota na player, yung two-way type na sentro, scorer at defender gaya ni Jaren Jackson Jr., Evan Mobley at Bam Adebayo. Nag-a-average pa naman si Rudy Gobert ng nasa 12 points, 10 rebounds, 1.4 blocks, 66% sa field last season. Kapag umiscore si Gobert ng 20 or more points last season, 5-1 record sila. Dati nga nung nakashoot ng jump shot si Gobert, alam na ng mga commentator na mananalo sila sa game na yon versus dito sa Denver Nuggets. Base sa record, sa total na 829 games ni Gobert, meron siyang 78 and 30 record kapag umiscore siya ng 20 or more points. 72% winning rate si Gobert. Last season din, meron siyang nasa 108 defensive rating na member din siya ng All-NBA second team. Dapat nga first team siya nun eh. Mataas din ang plus-minus rating ni Gobert kasama si Anthony Edwards kapag nasa loob ng court. Kaso ang missing piece dun, yung shooting or scoring nitong si Gobert. Nawawala kasi yung advantage kapag nagkaroon ng switch itong si Gobert at si Edwards. Hindi naman titira ng mid-range ng mabilisan si Gobert, hindi tulad ni Towns or kaya si Randle. Mas nagkakaroon ng run ng Minnesota kung si Naz Reid ang nasa loob ng court. Si Randle naman, hindi siya yung best defensive big man ng Minnesota. Nasa 113 ang kanyang defensive rating last season. Nag-improve pa nga ng konti yan. Ang susunod kasi na best defensive player na big man ng Minnesota, si Naz Reid. Para lang mawala yung disadvantage ng Minnesota kay Gobert pagdating sa offense or kaya kapag sa defense na nasa perimeter, sinasamahan nila ng isang hybrid player itong si Gobert gaya ni Naz Reid or kaya nitong si Randle. So ang missing piece doon, sino ang ipapalit nila dito kay Rudy Gobert para mawala yung disadvantage pagdating sa offense? Kahit siya yung isa sa best defensive player, nagkakaproblema din siya sa defense kapag nasa perimeter or mid-range. So sa malamang sasabihin, hindi naman kasi kailangan umiscore ni Rudy Gobert kasi meron siya mga kasama doon. Pero offense wins game, defense wins championship. Kaso hindi ka mananalo ng championship kung hindi ka naman mananalo ng games. Ang Houston Rockets naman ang number 4 team sa buong NBA last season. Sila ang pang number 13 sa offense. Isa sila sa worst team pagdating sa assist, isa sa may pinakamababang 3-point field goal attempts at 3-point field goal made sa ranking na pang number 20 pataas pa sila.
Lagpas din sila sa pang 20 sa ranking pagdating sa field goal percentage at 3-point percentage. Sila din ang worst team pagdating sa free throw percentage last year. Halos lahat ng offensive side ng Rockets sila ang pinakamababa. Pero number 2 sila sa buong NBA pagdating sa defense. Number 5 sila sa points allowed, sila ang number 1 team sa offensive rebound, sila din ang isa sa may pinakamalaking points differential last season. Napalitan yung offense nila pagdating sa defense. Tinrade pa nila yung isa sa offensive player nila pero si Kevin Durant naman yung kapalit. Kung medyo bata-bata pa si Kevin Durant ng nasa 3 taon, panalo talaga doon ng Rockets kung wala ding injury nakuha dati si KD. Si Kevin Durant ang player na merong 8 season na merong at least 25 points, 50% sa field at 40% sa 3-point area. Kung ibang mga teams naghahanap ng isang defensive player na missing piece, ang Rockets naman kailangan nila ng isang offensive player pa, katulad sa Minnesota. Yung sa Minnesota kasi kailangan lang naman yung sentro na umi-score eh. Dito sa Rockets iba, kailangan nila maghanap ng isang third option na pwedeng pumalit kay Kevin Durant or dito kay Sengun kapag yung isa sa kanila ay nagkaroon ng injury. Dahil imminent nang magkakaroon ng injury si Kevin Durant next season. Yun kasi iniisip ng mga analyst kung anong gagawin ng Rockets. Tanging si Sengun ang matitirang possible offensive player nila. Si VanVleet hindi nakatulad ng dati nung nasa Raptors pa siya. Ang third offensive player kasi naaasahan ng Houston ay si Amen Thompson. Last year, meron siyang 14 points, 8 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block per game. 55% sa field, kaso 27% mula sa beyond the arc. 68% pa siya pagdating sa free throws. Mapapadasal ng Amen yung babantayan ni Amen Thompson. Kaso mapapadasal din ng Amen itong si Amen pagdating ng offense at kung malayo siya sa rim. Hindi siya masyadong tumitira ng lagpas 10 feet. Mostly sa loob ng paint nakakascore itong si Amen Thompson. Sa standard ng NBA ngayon, limited player na matatawag dun. Si Cam Whitmore sana yung papalit sa position para kay Jalen Green bilang scorer kaso tinrade. Ang nakikitang replacement pa si Reed Sheppard kaso hindi naman masyado nagamit last year at hindi pa nga alam kung makakapasok siya sa rotation next season. Ang Denver Nuggets naman, isa sa mga problema nila last season yung second unit. Nagawan nila ng paraan this year. Nakuha nila si Bruce Brown, Tim Hardaway, Valanciunas na sana maglaro at si Cam Johnson, ang low-budget MPJ. Mula din February, si Nikola Jokic nag-a-average ng 37 to 39 minutes per game. Sa nakaraan 5 taon din, si Jokic ay nag-a-average ng 34 to 35 minutes per game at almost triple-double average. Siya ang leader ng Nuggets pagdating sa points, rebounds, assists at field goals pero hindi siya lumalagpas ng at least 30% sa usage rate. Kung sino ang maging number 1 sa usage rate sa isang season, siya yung hindi magcha-champion. Si Nikola hindi nagiging number 1, lagi siyang nasa less than 30% dahil yon sa motion heavy system na ginagamit ng Nuggets under kay Coach Mike Malone. Hindi tumatagal ang bola kay Nikola, read and react agad siya pagdating sa offense. Ang kulang sa Nuggets talaga isang sentro na kapalitan ni Nikola Jokic. Yun ang missing piece nila. Kapag nasa loob ng court si Nikola, 122 ang offensive rating nila. Kapag wala si Jokic, 112. Mataas pa rin yun, above average pa, pero yung 122 na kapag si Jokic ay naglalaro, contender level. Hindi lang bench player or second unit ang kulang sa Nuggets kundi yung player na magko-complement at magiging backup talaga kay Jokic. Sa mga nakaraan taon, wala talaga siya nagiging backup na sentro. Hindi tulad sa Minnesota na merong kapalitan yung sentro nila. Kaya di umano pinupurso ng Nuggets na maglaro talaga si Valanciunas para kay Nikola Jokic. Matagal nilang iniintay itong si Valanciunas. Last year, meron siyang 10.7 rebounds, 2 assists, 55 and 21% mula sa 3-point area. Mas better backup si Valanciunas kumpara sa mga nakasama nitong si Jokic katulad ni Dario Saric at DeAndre Jordan.